Kasalanan nila sa taong bayan yung pagbawas ng serbisyo, pagbawas ng mga karapatan. This is something they owe to us. Pag sinabi natin may obligasyon sila, pwede natin i-demand sa kanila yung obligasyon na yun. Na-fulfill nila yun. Wala man lang silang tinanong sa atin kung kailangan natin yung ayuda na binibigay nila the way they are giving it now. Hiningi natin, friend. Hiningi natin serbisyo. Hiningi natin mabilis na responde pagdating ng kalamidad. Hindi yung wala tayong magagawa. It's the weather. Pinagkirtaan po na ating operations ako. operation lang ang nabigtas. Talagang management yan. Ginagawa talaga yan sa ibang Attorney! sa bayon. Nasaan yung ginto? Attorney! Kaya may problema talaga ang Marcos sa ginto. Ano? Marcos 1 and 2. Ano po yung reaction nyo doon sa sinabi ni Marcos sa akin ito po yung pera natin dahil wala Ubus na yung pera para sa kalamidad. Kaya nga bakit nauubos? Kasi panahon ni Tatay dito, pandemic na hindi na kinuha yung pera ng PhilHealth. Walang pandemic kinuha. Dinagdagan pa ang pera ng PhilHealth. 3 years na, wala pang project. Tama po yan. Lahat ng reklamo nito tama po yan. Wala pang poster, permiso. Ano ang ma-reaction mo doon sa sinabi ni Barbers na isa sa yung mga vloggers natin na naglalabas ng kanilang sama ng video para sa kanila. Tandaan yung nangyari ng Marcos 1, Marcos Sr. Vloggers na malaki sila. Huwag tayong Lalaban kami! Ay! Lalaban tayo! Karapatan ang magsalita, magpahayag. Karapatan ang vlogger ang mag-vlog. Wala tayong maling ginagawa. Ang ikayat lang namin bilang mga abogado na nandito, limited, lagay natin yung inanakit natin sa ginagawa nila sa pwesto. Pati yung tingin natin, halimbawa, yung ginagawa ng mga kongresista sa kongreso, yung pagkikipit nila kay Inday Sara, yung pagbabastos, yung Tinatanong nila na hindi naman attorney na iba po, ang tanong ko po, regarding po sa pagkatao ni CBS, na bilang Pilipino, ang nilagatan ni Tatay Digong is, di ba, war on drug. So, ginawa niya yun. Tsaka yung presidente, di ba, pag addict ka or drogadista or gumagamit ka ng droga, may mga manhilising, di ba? So, hindi lang sa magkukukha, ibigay makikita yun. So, pangalawa, yung mga pananalita niya, wala na sa, kasi presidente siya, wala po ba kami magagawa para maano siya, mawala siya sa prison, hindi na siya karapat-dapat na maging Pangulo. Tsaka lagi siya wala, hindi siya naging nasusunod eh. Pakiramdam na hindi siya Pangulo. Ano po ba ang dapat natin gawin para mawawala siya? Yan nga yung reason kung bakit nagsasabi tayo, kailangan magsalita at magpahayag. Kailangan magpadami. Hindi po ba ang impeachment na yan? Pwede yung impeachment, pero Kasi yung ground po, mag-check, para ma-check po, pagkataon na, karapat-dapat ko siya maging Pangulo. Kung talaga bang malinis siya, na hindi siya gumagamit ng pinapagawan. Bilang Pangulo po. kaya nga po, mag-uumpisa sa ating karapatan magsalita at magpahayag. Kailangan marami tayo. Mag-clamor ang marami para sa investigasyon doon sa state of health. Kasi sabi sa saligang mata, kapag may sakit ang presidente, kailangan ilabas yan. Hindi pwedeng isikreto ang sakit ng presidente. Kung ang issue ng droga po ay issue ng health. Yes, tama. And therefore, pwede tayong mag-demand
na ipahayag ng Malacanang ang